Ibininitan ko si Papa sa puno. Matapos ko siyang paluin ng 7 araw at 7 gabi. Sa wakas ay umamin na rin siya sa akin. Lumalabas na may minanang system pala ang pamilya namin. Ang pera ng lahat ng tao sa mundo. Kapag pinagsama-sama, ay hindi pa rin kasing dami ng sa pamilya natin. Medyo hindi ako makapaniwala. Pakiramdam ko ay binibiro lang ako ng mga magulang ko. Huwag kang magugulat mamaya. Doon, ang tatay mo ay tinakat din ng lolo mo. Muntik na nga siyang maihi sa salawal. Lolo, buhay pa ba ang lolo ko? Syempre, pero wala na siya sa Earth. Tama ang sinabi ng tatay mo. Kamakailan lang ay hindi na namin siya maramdaman. Kailangan natin siyang hanapin sa labas. Paano yan mangyayari? Sa labas ng Earth, wala pang planeta na kayang tirhan ng mga tao. Hindi naman nagulat si Mama sa sitwasyon. Para mas madali, ganito na lang. Hindi kami mga ordinaryong tao sa pamilyang ito. Ang pinakamaikli ay nabubuhay kami ng daan-daang taon. At ang pinakamatagal ay umaabot ng libu-libong taon. Hindi lang kami tumatanda, mayroon pa kaming hindi kapani-pani walang lakas. Iturok mo ito sa katawan mo. At malalaman mo na ang lahat. Kung gusto mo kaming hanapin sa hinaharap, kailangan mong bilisan ang pag-angat ng level mo. Bukod pa riyan, lahat ng ari-arian ng angkan ay nailipat na sa pangalan mo. Napanguso ako, medyo nawalan ako ng masabi. Anong ari-arian naman ang meron sa ganito nating kaliit na bahay? Siguro ang pinakamalaki na ay mahigit 1 milyon kung ibebenta ang bahay. Ito ay isang black card. Gamit ito, kahit saan ka magpunta. Makakatanggap ka ng VIP treatment. Hindi ka naniniwala, tingnan mo muna kung magkano ang laman yan. Mabilis kong kinuha ang card at tiningnan ang balanse. Mayroon itong saktong 8 zero. Hindi to totoo, di ba? Gaano pa ba karami ang pera natin? Yun ba? Hindi rin namin alam. Basta sa mundong to, siguro wala nang mas yayaman pa sa atin. Ang sinabi niyang iyon ay parang isang bomba na sumabog at umugang sa isipan ko. Naalala ko pa nga ang sinabi online ng isang anak mayaman. Sabi niya, hindi raw siya tumitingin kung may pera ang mga kaibigan niya. Basta, siguradong hindi sila kasing yaman niya. Kung ikukumpara, mas matindi ang dating ng sinabi ni na Papa at Mama. Kapag balang araw ay naging tulad ka na rin namin, na hindi nasaklaw ng mga patakaran ng mundong ito, magsasawa ka na rin sa ganitong klaseng buhay. Kung sakaling magsawa ka na sa Earth, lumipad ka na lang paalis para hanapin kami. Madali lang iyon. Noong akma na sana akong magsasalita, bigla na lang itinusok ni Papa ang hiringgilya sa braso ko. Agad kong naramdaman na parang kinagat lang ako ng lamok, tapos ay nanginag ang buong katawan ko. At nawalan ako ng malay sa sahig. At sa likuran ni na Papa at Mama ay may biglang lumitaw na liwanag. Pagkatapos ay naging isang gintong liwanag ito at pumailan lang sa kalangitan. Ayon sa utos ng nakaraang host, ina-unlock ang lahat ng yaman. Tinimulan ng pag-generate ng permission upgrade. Nagpalit na ng host ang task system. Hindi nagtagal, nagising ako mula sa panaginip. Pakiramdam ko, na naginip lang ako. Hindi lang sinabi sa akin ng mga magulang ko na isa akong anak mayaman. Kundi mayroon pa raw akong superpowers. At kailangan ko pang lumipad paalis ng Earth para hanapin si Lolo. Pagtingin ko sa oras, umaga na pala. Dali-dali akong bumangon para hanapin sina Papa at Mama. Pero nakita kong walang katao-tao sa bahay. Kagalang-galang na ika-100 host. Huwag na po kayong maghanap. Ang ika-99 na host. Hinahanap na ang ika-98 host. Huwag mong sabihing ikaw yung tinutukoy ng mga magulang ko na pamana ng pamilya. Matapos niyang kumpirmahin iyon, bigla akong napasinghap. Kapag tumaas na ang iyong authority level, at lumakas ka na ng sapat, maaari ka nang umalis sa Earth para hanapin sila. At ang misyon na iniwan nila para sa iyo, ay ang gumastos ng pera at magpasikat. Napangisi na lang ako pagkarinig ko noon. Iniwan ako ng girlfriend ko. Diba dahil wala akong pera? Ngayong mayroon na ako ng pamanang yaman na ito. Malamang hindi na mangyayari ulit sa akin ang ganoong bagay. Ngayon, ibibigay na ang unang misyon. Ipaalam sa lahat ng tao ang pag-iral mo bilang isang super rich. Ang time limit para makumpleto ang misyon ay 1 taon. Bigla akong natigilan. Ipaalam sa buong mundo na sobrang yaman ko. Paano ko gagawin yun? Sa pamamagitan ng paggastos. Pero hindi ko alam kung paano gumastos. Pumasok sa isip ko ang pagbili ng kotse at bahay. Kasi, namuhay lang naman ako bilang isang ordinaryong tao. Kung pasusubukin akong gumastos ng malaki, hindi ko talaga alam kung paano. Habang sumasakit ang ulo ko kakaisip, bibigyan ka ng isang newbie mission. Pumunta ka ngayon sa isang live streaming platform at gumastos ng 10 milyon. Reward, doble lakas na physical enhancement. Utek, natulala na lang ako bigla. Huwag na nating pag-usapan ang 10 milyon. Sa buong buhay ko, ang pinakamalaking perang nahawakan ko ay ang tuition fee ko sa kolehiyo.
At ang pinaka-importante sa lahat, yung 10 milyon na yun, ay 10% ng laman nitong black card ko. Ang utusan akong magwalwal ng ganoong kalaking halaga. Hindi ko talaga kayang gawin. Barya lang ang 10 milyon. Ang mga negosyo natin, sa isang segundo, ay kumikita na ng 20 milyon. Grabe, ang galing talagang magyabang ng taong to. At dirdiretso pa, walang preno. Ano ang pangarap mong kotse? Ang Apollo Sun God. Sabi ko nang halos walang pag-aalinlangan. Mabilis lang, pagkalipas ng 5 minuto. May tumawag sa cellphone ko na hindi ko kilala. Kayo po ba si HN? Nagdisenyo po kami para sa inyo ng isang natatangi at customized na sports car. Nandito kami ngayon para kumpirmahin sa inyo ang turnover. Nang marinig ko yun, natigilan na naman ako. Kailan naman ako nagsumite ng order? Posible kayang ang rich guy system ang may gawa nito. Pero paano niya naman nagawa yun? Matatapos ang pag-modify sa sasakyan sa loob ng 1 linggo. Bukod sa pagiging sports car, magkakaroon ito ng FD at automatic cruise control. At iba pang features tulad ng smart control. Ito-turnover namin pagkalipas ng 2 linggo. Salamat. Tawagan nyo na lang ako kapag handa na. Nako, sobra naman po yan. Isang karangalan po ang pagsilbihan kayo. Utep, parang nananaginip lang ako. Ang mga ganitong klaseng sports car, kailangan talagang i-customize. Kadalasan, kailangan maghintay ng 6 na buwan o 1 taon. Bakit ang sa akin, ang bilis naman yata? Masyado ka namang nagugulat. Sa buong kumpanya ng Audi, mayroon kang 70% na shares. Sa lahat ng mga sports car group, halos may 90% kang parte. Ang kotse na gusto mo. Sino ang maglalakas loob na patagalan pa para sa'yo? Bigla na lang akong natulala. Ako pala ang may-ari ng kumpanya ng Audi. Huwag mong sasabihin mo rin. Nasa mga tulad ng Ferrari at Rolls-Royce, ay may shares din ako. As expected sa'yo, host. Tulad ng Aston Martin, Pagani, at marami pang iba, may shares ka. Lahat ng yan, kapag pinagsama-sama, ay hindi man lang aabot sa katiting na bahagi ng yaman mo. Ngayon, may ideya ka na sa yaman ng pamilya nyo. Malinaw na ba sa'yo? Sa pagkakataong to, talagang na-shock ako ng husto. Kung ganito talaga, ang 10 milyong halaga ng donasyon, ay wala pa sa kalingkingan ko. Pagkatapos noon, para akong biglang naliwanagan at sinabi ko, ano nga lang ba ang pera? Dahil hindi naman ito mauubos. Edi waldasin na natin ng todo. Sabi at gawa agad. Agad kong binuksan ang cellphone ko. At pagkatapos sa live stream ang platform, binuksan ko ang account ko. At agad akong nag-top up ng 5 milyon. Napamura na lang ang ilang mga ordinaryong tao. Shit. Sino na namang big time to? Nag-upgrade na naman ng VIP level. At may isang grupo ng mga taong walang magawa sa buhay. Agad na nag-imbestiga. Nalaman nila na ito ay isang account na 2 taon pa lang. Dati, ang pinakamarami nitong naibigay ay 100 na libreng virtual gifts lang. At sa sandaling iyon, ay isang hindi napigil ang maghinala. Siguradong nagpapanggap lang tong mayaman. Baka ginamit niya ang pondo ng kumpanya at inilipat sa live stream ang platform para magpanggap na big time. Samantala, ako naman nakatatapos lang mag-top up, ay kakabawi pa lang sa panginginig ng mga kamay ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. 5 milyon, bigla na lang nawala. Unang hakbang pa lang po yan. Sa hinaharap, marami pa pong pagkakataon para gumastos ng malaki. Dahan-dahan po, masasanay din kayo. Hindi ba't sanay na ako sa hirap? Nahihirapan akong masanay sa biglaang pagbabago. Tamang-tama, summer vacation ngayon. Gaya ng nakasanayan, pinindot ko ang isang game live stream. Ito ang paborito kong streamer, si Teacher Pooh. Ang specialty niya ay mga nakakatawang palabas sa Wangza na may kakaibang twist. Dati, nakikita kong pinamimigay lang niya ang mga libreng regalo. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging low-key. Pagpasok ko pa lang, nagpadala na agad ako ng halos 1,000 panda. Ang halaga nito ay 500,000 RMB. Ang live stream room na dati ng puno ng mga comment, ay bigla na lang parang nilagyan ng isang napakalakas na bomba. Sa isang iglap, sumabog ito. Napasigaw ang mga netizen, shit, saan naman galing ang big time na to? Ewan ko lang kung kailangan mo pa ng alalay. Kaya kung magkaanak para sa'yo. Kakatayo pa lang ni Teacher Park mula sa upuan niya. Nang makita niya ang screen na puno ng mga regalo, ay natigilan din siya, kahit na hindi naman kulang sa mga big spender ang live stream room niya. Ngayon lang talaga siya nakakita ng ganito. Salamat kay Kuya Lin Shen Jianlu. Sa ipinadalang 1,000 panda, gagawin muna kitang room mod mamaya ha, para masaya. Bro, ay add mo ako sa green bubble ha. Sige lang, babuhitan kita sa ilang laro para umangat ang rank mo. Hindi nagtagal, nakuha ko na ang access bilang room manager. Nang walang pag-aalinlangan, ang aking green bubble account ay ipinadala ko sa kanya.
Kapag may pagkakataon, pupunta ako ng Modo para ilibre kang kumain. Sa ngayon, titingin muna ako sa ibang mga room. Pagkatapos, nagregalo ulit ako ng 1,000 panda. At umalis na sa kanyang livestream room. Kung ano man ang naging eksena sa loob ng room. Wala na akong ideya. Pagbukas ko ng listahan ng mga pina-follow ko. Maliban kay Teacher Park, may isa pang room ng babaeng streamer na nakalib. Ang babaeng streamer na ito ay isang talent streamer na nagngangalang Zinyu. Tuwing gabi, pagkalampas ng 10:00, isa siyang babaeng tumutugtog ng piano at kumakanta. Sa sandaling iyon, nabibighani pa rin ako sa kanyang pagkanta. Pero sa livestream room, nagkakagulo na sa mga comment. Hindi dahil sa mga sariling fan ni Zinyu, kundi dahil sa pagdating ko na nakaakit ng maraming usisero. Maraming tao ang nag-iisip, magbibigay pa kaya ng donasyon ang misteryosong bigating donator na ito. Kaya naman sumunod sila sa akin at dumagsa rito. Dahil sa pagdating ko, biglang umabot sa 100,000 ang mga tao sa room. At patuloy pa itong mabilis na dumarami. Hindi na ako nagsalita pa. Diretso akong naglabas ng malaki. 1,000 panda na naman. Si Shinyo na nakaupo sa harap ng piano. Agad na napatakip sa kanyang bibig. Tapos, dali-dali siyang kumuha ng calculator para magkwenta. 500 ang isa. Ang 100 ay 5,000. Ang 1,000 ay 500,000. Sa pagkakataong ito, kumita siya ng 250,000. Sa isang iglap, naramdaman niya na para bang siya ay dinalaw ng Diyosa ng swerte. Pero nang tingnan niya ang username ko, napakunot ang kanyang noo. Ang livestream room niya ay karaniwang may 2,000 manonood lang araw-araw. Itong si Lin Shenjunlo, tila siya yung taong laging nakatutok sa livestream araw-araw. Sa sandaling iyon, wala siyang maisip na salita para magpasalamat. Walang tigil lang siyang yumuko at nagsabi, "Salamat po, Boss Lu, sa inyong donasyon." Mas lalong uminit ang comment section sa ibaba. Magsisimula na namang magpasikat ang bigating donator. Isang matapang na hula, siguradong sisikat ang streamer na to. Lutang pa rin si Shinyu sa sorpresa. Bigla, isang komento sa screen. Ang halos nagpaiyak sa kanya. Gusto na niyang umiyak. Sabi ko, kahit hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. Pero sa tagal kong panonood ng livestream mo, pakiramdam ko ay hindi ka isang masayang tao. Sana ang iyong pagkanta at pagtugtog ay agad nang sumaya. Dahil dito, sumabog ang comment section. Hindi lang mayaman si Boss Lu. Napakagaling din niyang bumanat sa mga babae. Sa galawang yan, bibigyan ko ng perpektong marka. Pilit na pinunasan ni Shinyo ang kanyang mga luha, para pakalmayan ang kanyang sarili. Mr. Lu, may gusto po ba kayong pakinggang kanta? Sinabi ko ang paborito kong English song. Pagkatapos itong pakinggan ng mabilis, nagpadala ulit ako ng 1,000 panda. At muli itong nagdulot ng kaguluhan sa livestream room. Pagka-exit ko sa livestream room ni Shinyo, sinimulan ko na naman ang dakilang misyon ng pagbisita sa iba't ibang livestream. Kahit sikat o hindi sikat na streamer, basta interesado ako, agad akong nagsisimula sa 79 na panda. Sa loob ng isang hapon, naubos ang oras ko sa live streaming platform. Sa wakas, natapos ko na ang misyon na gumastos ng 10 milyon. Pakiramdam ko ay medyo manhid na ako. Pero sa platform na ito, mula noon ay may lumitaw na isang alamat. Isang misteryosong bigatin na may ID na ringtone Sis Dear. Na sa loob ng 3 oras ay gumastos ng 10 milyong halaga ng gifts. Kasabay nito, isang kuryente ang biglang dumaan sa buong katawan ko. Tumagal ang pakiramdam na iyon ng 5 minuto. Mas akmang ilarawan ang nangyari sa akin bilang isang ganap na pagbabago. Binabati kita, ika-100 host. Ang iyong pisikal na katangian ay pinalakas ng doble. Dahil sa naramdaman ko, napasigaw ako bigla. Sa loob ng 5 minuto, tuluyan nang nag-iba ang katawan ko. Ano yung kuryente kanina? Iyon ang naipong enerhiya ng ika-79 na henerasyon ng host. Kaya kang gawin mula sa isang ordinaryong tao para maging isang Superman na kayang gawin ang lahat. Pero may habilin ng iyong ama na ang enerhiyang ito ay kailangang ibigay sa iyo bilang isang gantimpala. Kung hindi, magkakaroon ito ng masamang epekto sa pag-unlad mo. Naiintindihan ko naman yan. Ang ganitong paraan ng pagpapalakas ay may panandaliang benepisyo lamang. Kailangan kong maghintay hanggang sa tuluyan na akong lumakas at tumaas ang aking authority bago ko ito magawa. Kakakontak ko lang ng isang butler para sa'yo. Siya ang ika-78 host. Isang taong minsan nang natulungan. At ngayon ay nakatayo sa labas ng pinto. Pagkapasok pa lang ng matanda ay halos mautal na ito sa sobrang tuwa. Kayo po siguro si Young Master at Sheng. Sinadya ko kung isama ang aking apo ngayon, para I turn over sa inyo ang mga ari-arian. Tuloy po kayo. Kahapon ko lang din nalaman na ganito pala karami ang ari-arian ng ating pamilya. Mang Zuang, kailangan niyo po itong ipaliwanag ng maayos sa akin. Tawagin niyo na lang po akong Lao Zuang. Ito pong kasama ko ay ang apo kong babae.
Ang mga ari-arian pong nakapangalan sa inyo ay ipinasa ko na sa anak ko. Sila na ang namamahala. Naisip ko rin po, young master, na kailangan ninyo ng isang assistant dito. Sigurado akong makakatulong sa inyo ang apo kong si Zhuang Ying. Hindi naman ako may-ari ng kung anong kumpanya. Estudyante pa lang ako sa kolehiyo ngayon. Para saan naman ang assistant? Hindi nyo po alam. Kapag gumagamit po kayo ng pondo mula sa mga ari-arian, imposibleng kayo po mismo ang aasikaso nito palagi, di po ba? Huwag nyo pong maliitin si Xiao Ying dahil bata pa siya. Katatapos niya lang po sa Oxford University ng kanyang master's degree sa economic management. Bigla kong napagtanto na halos wala akong kaalam-alam sa sarili kong mga ari-arian. Kung sakaling maubusan ako ng pera, hindi ko talaga alam kung saan ako kukuha ng pondo. Sakto namang itong si Zhuang Ying ay kayang-kaya akong tulungan sa problemang ito. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang mga bagay-bagay, umalis na rin si Zhuang Han. Habang nakatayo ako sa balkonahe, doon ko lang napansin na ang sasakyan niya pala ay isang Rolls Royce. Iyong kumikinang na maliit na gintong estatwa. Muntik ng ikabulag ng mga mata ko. Mayroon pang ang sariling driver sa sasakyan. Malinaw na ang matandang ito ay tiyak na isang taong napakayaman. At ang isang taong tulad niya ay tumutulong lang pala sa lolo ko, na mamahala ng isang bahagi ng mga ari-arian. Matapos ang ilang pagkikita, medyo naintindihan na rin ni Zhuang Ying ang ugali ko. Kaya lang, isang lalaki at isang babae ang magkasama sa isang silid. Medyo alanganin ang pakiramdam. Si Zhuang Ying ang unang bumasag sa katahimikan. Young master, gusto niyo po bang lumipat muna ng tirahan? Itong lugar ninyo kasi ay medyo napakaliit sa halos lahat ng syudad. May mga ari-arian po kayo. Saan niyo po gustong tumira? Kaya kung ayusin para sa inyo. May mga ari-arian sa lahat ng syudad. Baka kahit pa ang pinakamayamang tao sa buong China ay hindi ganoon kalaki ang kayamanan. Napagtanto kong wala na akong masyadong alam tungkol sa ating pamilya. Nag-isip ako sandali, at sinabi ko agad, sa Jiangnan tayo pumunta. Mas maganda kung medyo malapit sa Jiangnan University. Doon kasi ako mag-aaral. Pagkarinig nito ni Zhuang Ying, agad siyang naglabas ng tablet mula sa kanyang bag. Tapos, hindi ko alam kung ano ang tinype niya roon. Bigla na lang, nagsulputan ng napakaraming search results sa buong page. Dali-dali akong lumapit para sumilip. Mukhang puro mga pangalan ng subdivision ang mga iyon. Hindi nagtagal, nagsalita si Zhuang Ying. Nahanap ko na po, mga 3.5 kilometro mula sa Jiangnan University. Mayroong isang villa area na tinatawag na Jiangnan Courtyard. Dinisenyo ito ng isang European designer. May sukat itong 1,600 square meters. Ang kasalukuyang halaga nito ay 280 milyong RMB. Halos mabulunan ako sa iniinom kong tubig. Isang bahay, 280 milyon. Hindi ba't halos 1 metro kwadrado ay nagkakahalaga ng 180,000. Bawat pulgada nito ay ginto. Gustong-gusto ni Zhuang Ying na makita yung itsura kong parang walang alam sa mundo. Kung gusto niyong pumunta, maaari ko pong ayusin ngayon din. Tara na, ngayon na, model. Pagbalik ko sa kwarto, kinuha ko ang family picture naming 3. Pagkatapos ay naglakad na ako papunta sa pinto. Noong sandaling iyon, bigla akong nakaramdam ng matinding kalungkutan. 20 taon akong tumira sa lugar na ito. At ngayon ay basta ko nalang iiwan. Para akong naging ulila, nabasa naman agad ni Zhuang Ying ang tumatakbo sa isip ko. Mag-uutos ako ng tao para sa lugar na ito. Para laging linisin ito. Kung sakaling gusto ni Young Master na bumalik dito, pwede kayong bumalik kahit kailan. Tumango na lang ako. Hindi na ako nagsalita. Aalis na ba tayo ngayon? Pagkatapos kong sumang-ayon, sabay na kaming bumaba nang makita ni Zhuang Ying ang nakaparada sa baba na Porsche Cayenne. Bigla siyang natulala. Young Master, ganitong klaseng bulok na kotse lang ba ang minamaneho ninyo? Sobrang hindi bagay sa estado ninyo. Ang hindi niya alam, itong kotseng bulok sa paningin niya. Noong nagtapat sa akin si Papa, akala ko pa ay inarkila lang. Pero base sa tingin ni Zhuang Ying, naramdaman kong minamaliit niya ako. Nagpagawa na ako ng customized na sports car para sa inyo. Dapat ma-deliver na iyon pagkalipas ng 2 linggo. At saka, yung sinabi niyong maghahanap kayo ng driver. Hindi na ninyo kailangan pang maghanap. Andito naman si Young Master Chen ninyo. Sa murang edad kong ito, tinagurian na akong car god of Mount Aquina. Pagkasabi ko niyan, parang napahiya ako. Kasi naman sa buong buhay ko, ni kotse, halos hindi pa ako nakakahawak. Pero, kapapalakas ko pa lang ng katawan ko. Sa reaction time at coordination na meron ako ngayon. Kaya ko nang magmaneho kahit race car. Paano pa kaya ang simpleng pagpunta lang sa Jiangnan City? Hindi nagtagal, inilabas ko na ang kotse. Pinaandar ni Zhuang Ying ang sasakyan ng buong husay. Habang nakaupo sa passenger seat, mahinahon niyang sinabi,
Sir, kung pagod na po kayo, ako na po ang papalit. Ang buhay ng buong pamilya ng lolo ko ay iniligtas ng lolo ninyo. Kung hindi po dahil sa lolo ninyo, malamang ay wala ako ngayon. Kahit na mabangga tayo sa daan at mamatay, para na lang naming ibinalik ang buhay namin sa inyo. Pabulong kong sinabi, ganoon ba talaga ka seryoso? Naisip-isip ko, anong klaseng tao kaya ang lolo ko para sambahin ng ganito? Paano niya nagawa na ang isang buong pamilya ay maging ganito katapat sa amin? Tumingala ako sa langit, tila simula sa araw na ito. Bawat araw ay mapupuno ng walang katapusang sorpresa. Hindi nagtagal, nakarating na kami sa Jiangnan City. Bilang isang estudyante ng Jiangnan University, natural lang na narinig ko na ang tungkol sa Jiangnan Courtyard na ito. Narinig ko na dati sa mga kasama ko sa kwarto, na ang mga vilya sa lugar na ito, ang pinakamura ay nagkakahalaga ng 80,000 bawat metro kwadrado. At ang pinakamaliit na vilya ay may sukat na 200 metro kwadrado. Ito'y isang halaga na hindi ko man lang pinangarap noon. Kay daming tao ang nagtatrabaho buong buhay nila, pero hindi pa rin kinikita ang ganitong kalaking halaga. Ayun, pag-aari ko na ang nasa Jiangnan Courtyard. Ang pinakamalaki sa lahat, mabilis kaming pumasok ni Zhu Angying sa service center. Sa loob, mas mukha itong isang mamahaling coffee shop. Libre ang lahat para sa mga may-ari dito. Ang nasa front desk ay isang napakagandang babae. Ako po si Xiao Wen. Ano po ang sadya nilang dalawa na kailangang ayusin? Naunang lumapit si Zhu Angying at sinabing, "Hello. Ako ang personal assistant ni Mr. Chen. Andito kami ngayon para kunin ang kanyang Villa number 1 dito." Itong attendant na nagngangalang Xiao Wen. Agad-agad siyang namutla sa takot, dahil itong Villa number 1. Mula noong naibenta ito ilang taon na ang nakalipas. May bilin kasi noon ang kanilang boss. Kaya naman agad siyang nagpalit ng isang matamis na ngiti. Kailangan po nating ayusin ang ilang papeles. Pakipresenta po ang ID ng may-ari at ang land title ng property. Pagkasabi niyon, tiningnan niya kaming dalawa ni Zhu Angying. Nag-isip-isip siya, ako na nga ba ang may-ari ng Villa number 1 na ito? Pero mabilis din siyang umiling. Masyadong bata pa ang lalaking ito. Siguradong ang may-ari nito ay nasa katanghalian na. O isang matandang milyonaryo. Hanapin mo na ang land title. Siguro may nagpadala na rito, di ba? Nang marinig ito ni Xiao Wen, agad siyang tumawag para i-check. At tama nga, isang oras na ang nakalipas mula nang dumating ito. Kaso nga lang, ipinadala ito sa pamamagitan ng surir. At walang sino man sa kanilang service center ang nang-ahas na buksan ang package ng isang kliyente. Maya-maya lang, isa pang staff ang kumuha ng package. Kailangan po itong si Mr. Chen mismo ang magbukas. Pakipresenta po ng kanyang mga kaukulang ID. Walang karapatan si Zhu Angying na itago ang aking ID. Agad kong kinuha sa aking bag ang aking identification card. Nang marinig ng mga babae sa front desk ang mga salitang, "Young Master," nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Kanina lang ay sinabi na nilang imposible na itong binata ang may-ari ng Villa number 1. Hindi nila inasahan na mapapahiya sila ng ganito kabilis. Matapos maasikaso ang lahat, pumasok kami sa VVIP room. Biniro ako ni Zhu Angying, "Young Master Chen. Ipinapangako ko sa iyo, basta't gugustuhin mo, ngayong gabi, kahit sino sa kanila ay papayag na pumunta sa villa ninyo para painitan ang kama ninyo. Gusto niyo po bang i-arrange ko? Kahit na may dati akong kasintahan. Sa loob ng 2.5 taon, isa pa rin akong inosenteng binata. Dahil sa ganoong panunukso, namula agad ang mukha ko. Nang makita niya kung paano ako kumain. Hindi alam ni Zhu Angying kung bakit. Pero bigla siyang sumaya. Pagkatapos ay lalo pa niya akong tinukso. "Young Master, hindi po kayo pwedeng ganyan. Dahil sa estado ninyo, malamang sa hinaharap ay makakatagpo kayo ng libu-libong magagaling na babae. Kailangan ninyong baguhin agad ang pag-iisip ninyo. Kung hindi, kayo rin po ang mahihirapan sa huli." Naisip ko, kung palaging ganito, na tinutokso ako, hindi rin ito tama. Kaya sinabi ko ng mariin, "Huwag mo na akong ihanapan ng iba para painitan ang kama ko. Kung kailangan, ikaw na mismo ang pumarito." Pagkasabi ko nito, si Zhu Angying na nagbibiro pa rin, ay biglang namula ang mukha sa hiya. Ang mga sasabihin pa sana niya, ay bigla niyang nilunok pabalik. Naisip ko, sa wakas nakabawi rin ako. Kaya tumawa ako na parang isang nagwagi. Pagkalipas ng 5 minuto, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakatanggap ng tawag. At dali-daling tumakbo palapit, tapos sinabi niya sa akin, "Ako po si Wang Jihai, ang manager ng Jiangnan Courtyard. Kung may problema po kayo sa hinaharap, direktang tawagan niyo lang po ako." Ayaw nang mag-aksaya ng laway si Zhu Angying sa kanya. Dahil, hindi naman kung sino-sino lang ang pwedeng kumausap sa aking Young Master at Chen. Pagod na kami sa biyahe. Kailangan ng magpahinga ni Young Master at Chen.
Agad na natauhan si Wang Jihai. Mukhang masyado yatang mataas ang tingin niya sa sarili niya. Kahit na mukha akong madaling lapitan. Pero itong si Miss Assistant, mukhang medyo matindi talaga. Kaya agad niyang sinabi, kayong dalawa. Sa kotse ko na lang kayo sumakay. Mula rito hanggang sa Villa number 1. May kalayuan pa. Huwag ka nang mag-abala, kami na ang magdadrive. Mauna ka na lang at gabayan mo kami. Agad na medyo nanlumo si Wang Jihai. Wala siyang nagawa kundi sabihin, kung gayon. Sumunod na lang po kayo sa akin. Bilang manager ng real estate, ang company car niya ay siguradong hindi basta-basta. Isang sasakyan na nagkakahalaga ng 3 milyon. Isang Maybach. Nang makita niya ang sasakyan ko, na isang Porsche, medyo nagulat siya. Ang isang napaka-impluwensyang tao. Parang masyadong simple kung ganitong kotse ang minamaneho. Magkasunod na pumasok ang dalawang sasakyan sa subdivision. Mayroon lang isang espesyal na daanan papunta sa Villa number 1. At may nakatalaga pa talagang isang gwardya. Kahit na handa na ako sa isip ko, hindi ko pa rin napigilan ang mapasinghap. Siguro hindi kalabisang ilarawan ito bilang isang palasyo. Ngayon, hindi na ako makapaghintay na pumasok at tingnan ito. Tila napansin din ni Wang Jihai ang nasa isip ko. Ibinigay niya ang susi kay Zhu Angying at saka umalis. Pagkaalis ni Wang Jihai, tinanong ko si Zhu Angying, may kakaiba sa iyo. Bakit ang lamig ng pakikitungo mo kay Manager Wang? Agad na sumagot si Zhu Angying ng seryoso. Ang mga taong iyan, dahil lang mayaman ka, kaya sila nakikipag-ugnayan sa iyo. Nakita ko ang kasakiman sa mga mata niya. Hindi kailangang makipag-usap ng matagal sa mga taong sip-sip na tulad niya. Umango ako, para bang may bigla akong naintindihan. Pagkatapos, kasama si Zhu Angying, sabik na sabik kaming pumasok sa villa. Ang mararangyang tiles sa sahig model. Kaya hindi ko man lang matapakan. Espesyal kasi ang pagkakagawa ng tiles na ito. Sa ibabaw, nilagyan namin ng isang layer ng artificial na crystal. Ang presyo ng bawat isang tile ay nasa 5,000 yuan siguro. Pakiramdam ko ay malapit na akong mabaliw. Ibig sabihin, ang bawat metro kwadrado ay nagkakahalaga ng mahigit 30,000 yuan. Kahit na ang presyo ng bahay sa sentro ng lungsod ay ganito lang din ang halaga. Ito ay isang pares ng blue and white porcelain vase mula sa Song Dynasty. Marahil ay ipinamana pa ito sa inyo ng inyong mga ninuno. Ang presyo nito ngayon, bawat isa ay aabot siguro sa mahigit 12 milyong yuan. Muli akong napasinghap sa gulat. Gaano ba kawaldas ang mga ninuno ko? Para ilagay lang ang mga antik sa may pintuan. Sabi ni Zhu Angying, hindi lang sa may pintuan. Nakikita niyo po ba yung painting na yan sa pader? Iyan ang Starry Night ni Van Gogh. Sa ibabang kaliwang bahagi nito, may nakasulat sa Dutch. Kung isasalin, ang ibig sabihin ay, salamat sa aking kaibigan mula sa Huaxia. Natumulong sa akin noong panahong ako'y lubos na naghihirap. Kaya naman, ibinibigay ko sa kanya ang kalahati nito. Bilang pasasalamat, Vincent Van Gogh. Manhid na talaga ako. System prompt, tinulungan siya noon ng ika-71 henerasyong host. Ang kasalukuyang halaga ng painting na ito ay humigit kumulang 600 milyong dolyar. Sa pagkakataong ito, tuluyan na akong natulala. Ngayon, naiintindihan ko na sa wakas ang isang kasabihan. Nililimitahan ng kahirapan ang aking imahinasyon. Nasa labas pa lang tayo nito. Ang mga tunay na koleksyon ay nasa loob ng study room. Ang violin na yan ay ginamit ni Paganini. Ang piano sa sulok na yan ay ipinadala ni Chopin. Huwag nyo na akong pansinin, wala na akong masabi. Handa na akong sumuko at humiga na lang. Sino ba namang mag-aakala na ang susunod na sasabihin ni Zhu Angying? Ay halos ikahimatay ko sa takot. Saan po kayo matutulog ngayong gabi? Ang 20 villa sa paligid ay pag-aari nyo po lahat. Hahanap na lang ako ng bakanteng matutuluyan. Tawagin nyo lang po ako kung may kailangan kayo. Napasapaw na lang ako sa noo ko. Hindi ba nauubos ang pera ng pamilya nyo? Itong buong villa complex, hindi kaya. Sa pamilya natin lahat, hindi rin naman po sa ganun. Yung mga pangit na villa na mas maliit sa 300 metro kwadrado. Ay hindi po sa inyo. Sa iba pang mga bahay na pangalawang uri, nakatira ang team na laging handang maglingkod kay Senyorito. Kasama na rito ang mga tagalinis at mga doktor. Sa kabuuan, mahigit 200 tao po sila. Pagkasabi noon, umalis na si Zhu Angying. Habang ako naman, nakaupo sa sofa. Sinampal ko ng malakas ang sarili ko. Ang matinding sakit, ang nagpagising sa akin na hindi ako nananaginip. Bigla, may narinig ako mula sa tiyan ko. Isang malakas na pagkalam. Napunta ang tingin ko sa satellite phone na nasa center table. Mabilis kong nahanap ang numero ng head chef na namamahala sa aking pang-araw-araw na pagkain. Agad ko itong tinawagan. Hello, pakaigowo naman ako ng makakain. Magandang araw, Senyorito Ashan. Ano po ang gusto ninyong kainin? Kahit ano pong maisip ninyo. Kaya po naming ihanda lahat. HMPH, napangisi na lang ako sa narinig ko.
Ang lakas ng loob magyabang ng mga kusinirong to. Kung gusto kong kumain ng tuna, makakakuha pa ba kayo noon? Anong klaseng luto po ba ang gusto ninyo? Bigla kong naisip na baka. Kaya nga talaga nilang gawin. Gaya ng inaasahan, sa sumunod na segundo, sinabi niyang mayroon kayong 10 pribadong transport plane. Linggo-linggo, lumilipad ang mga yon sa iba't ibang parte ng mundo. Para bumili ng mga pinakasariwang sangkap. Kahapon lang po, may inilagay sa aming cold storage na isang bagong piraso ng laman ng tuna. Kung gusto po ninyo, ihahanda ko po agad para sa inyo. Pairap na lang ako. Kapag may pera ka pala talaga, magagawa mo ang lahat. 10 private jet, ginagamit lang pala bilang delivery plane para sa mga pinamili. May mas luluho pa ba rito? Nako, nagbibiro lang ako kanina. Ang totoo niyan, gusto ko lang kumain ng isang mangkok ng noodles. At saka, huwag niyong gawing sobrang bongga. Lagyan niyo lang ng konting seafood at gulay, sapat na. Young Master Chen, maghintay lang po kayo sandali. Sa loob ng 20 minuto, may staff na pong magdadala sa inyo, model.